So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan tungkol sa piggery business ngayong 2026 dito sa Pilipinas mga katropa. So, i-review lang natin mga katropa, saan ba tayo mas kikita? Saan ba mas aangat yung negosyo natin ngayong mga panahon na to? Sa pag-aalaga ng breeding o pag-aalaga ng patiner? So, ibig sabihin pag-aalaga ng inahing baboy o pag-aalaga ng patabaing baboy, mga piglets mga katropa na palalakihin at ibebenta after 4 months na pag-aalaga. Magandang tanong yan, di ba? And maganda para dun sa mga nagsisimula sa negosyong ito. So, ito na mga katropa, gusto mo bang mag-start ng piggery business pero hindi mo alam kung saan ka mas kikita? Sa pagbebenta ba ng biik o pagpapalaki ng baboy? Marami ang nalulugi sa simula dahil sa maling sistema ng pagnenegosyo. So sa video ito, hihimayin natin ang puhunan at gastos and syempre yung actual na kitaan para malaman mo kung ano ba ang swak na budget at diskarte mo. Ito mga katropa, stay tuned dahil sa dulo ibibigay ko ang secret formula para hindi masiro sa ESF. Ayan mga katropa. So ito na, pag-usapan natin ang breeding muna. Dito, ang bida ay ang inahing baboy na pagkapanganak, palalakihin natin ang mga biik ng 28 days hanggang 35 days. And tapos, ibibenta na natin yan. So, eto na mga katropa, bakit ba ito malakas at madaling kumita ng pera? Kasi, ang margin o tubo, kada ulo ng piglets ay mataas o ng inahing baboy ay mataas. Isipin mo, sa puhunan mo lang dito, magme-maintenance ka lang mga katropa ng inahin at kaunting panimulang feeds ng mga piglets. Kung ang inahin ay nanganak ng 12 at naibenta ito ng tigpa 5,000, bawat isa meron kang 6,000 pesos o 60,000 pesos kaagad sa loob lang ng isang buwan pagkapanganak mga katropa. Ayan. Pero babala natin, ang breeding ay para sa mga hands-on lang mga katropa. Baka mamaya gusto niyo ng breeding tapos ayaw niyo namang maglinis ng kulungan, ayaw niyo mapagod sa pagbabantay kung manganganak yung baboy. So hindi yan para sa inyo. Dapat meron kayong time at hands-on kayo and dapat alam ninyo kung paano ba gawin ito. And ready kayo, kung wala kayong karanasan, ready kayo na matuto. Ayan, at mag-research and alamin paano ba ginagawa yung mga dapat gawin sa inahing baboy sa pag-aalaga nito. Parang may baby ka kasi dito, kailangan ng skill sa pagpapaanak, kailangan rin ng pag-inject ng iron o pag-aalaga ng inahin para hindi mamatay ang mga piglets mga katropa. Kapag nadedo kasi ang mga piglets, then wala ka nang kikitain mga katropa. Ito, mataas ang kita and mataas din ang risk sa negosyong ito mga katropa. So, malalaking baboy na ready ng ibenta. Ito naman yung tinatawag mga katropa na fattening grow-out system. Dito naman sa fattening, bibili ka ng biik o winning, palalakihin mo ng 4 na buwan hanggang sa maging 100 kilos ito o mga 85 to 100 kilos o higit pa mga katropa. So, ano naman ang kagandahan nito? Napakasimple ng routine. Una, pakain sa umaga, then linis ng kulungan, then pakain na sa hapon mga katropa. Ideal ito sa mga nagsatrabaho at nagsisimula pa lang. Dahil hindi kasing selan ito ng mga bagong panganak na mga piglets. Ang reality check lang natin dito, dahil sa mahal nga ang feeds ngayon, dito kinakain ang kita mo. Sa loob kasi ng 4 na buwan, halos 70% ng gastos mapupunta sa feeds mga katropa. And tubo mo rito ay nasa volume o dami. Ibig sabihin, mas maraming baboy, mas maraming piglets na alagaan mo, na gagawin yung patiner, mas malaki yung chance na kumita ka ng malaki mga katropa. Ibig sabihin, mas marami kang alaga, mas ramdam mo ang kikitain mo. Pero ang pinaka-advantage talaga mga katropa is yung mas matatag na resistensya nila laban sa sakit kumpara sa mga piglets. Kapag piglets kasi mga katropa, dyan halos madalas nagkakasakit yung mga biik. Minsan nagtatae, biglang nilalagnat, biglang inuubo, konting changes lang ng panahon. Pero kapag mga patiner na yung alaga mo, mga malalaki na, at least medyo ano na yung resistance nila mga katropa sa mga tulad nito. Pero importante nag-i-implement tayo ng mga
vitamins and vaccine sa ating babuyan mga katropa. Sa iba nating vlogs, silipin nyo na lang, meron tayong vlogs tungkol dyan and alamin ano-ano ba yung mga vitamins and vaccine na dapat ibigay sa ating mga alagang baboy. And dito na mga katropa ang mabilisang math. Okay, sa breeding, ang puhunan ay mahaba ang pag-aantay, buntis pa ang inahin. Pero pag lumabas na ang mga biik, ibig sabihin mabilis na darating sa iyo yung pera. Magbibilang ka na lang ng araw, pwede mo na silang ibenta. And sa partner naman, buwan-buwan kang naglalabas ng pera sa feeds and sa dulo mo pa makukuha ang pera. Ibig sabihin after 4 months na pag-aalaga mo pa, doon lang babalik yung puhunan mo kapag naibenta mo na yung mga partner. And ang isa pa is cross your fingers, dapat sana mataas ang presyuhan ng live weight sa inyong lugar para siguradong kitang-kita ka mga katropa. Okay, kung ang hanap mo ay yung quick turnaround ng pera, mabilis ang balik sa'yo, breeding ang piliin mo. Pero kung ang hanap mo naman is yung lower management stress, mag-partner ka muna mga katropa. Ayan. Okay, eto kahit ano pa ang piliin mo, iisa lang ang papatay sa negosyo mo. Ang dumi at sakit na mga alagang baboy. So pinakamalaking investment mo, dapat simulan na yung biosecurity. Kahit simple lang mga katropa, yung put bath, dapat ini-implement mo, bawal po pasukin yung ibang mga dayo sa lugar ninyo para at least hindi magkasakit yung iyong mga alaga. So tandaan natin na ang piggery business ay hindi lang usaping baboy, usapin din to ng disiplina and health security ng ating negosyo mga katropa. So ikaw, ano sa tingin mo? Paano mo gustong magsimula sa negosyo ng pagbabuyan? Gusto mo ba biik muna o diretso ng partner? I-comment mo naman ang inyong location sa baba and kung magkano na ang presyohan ng piglet sa inyong lugar para naman makatulong sa iba pang mga growers o mga nais magsimula ng negosyong baboyan. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na to para sa mas marami pa nating kwentuhan and matulungan ng mga future successful piggery owner. Kita-kits tayo sa mga susunod natin na vlogs mga katropa. Ito po si Kabady Moko, basta usap ang negosyong baboyan, Kabady Moko yan. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam po.